tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin siya ka San Diego Bobadilla. Balikan natin, Dok, yung ating discussion. Kanina bago tayo mag-commercial break, ang sabi po ninyo ay minsan may naririnig kayo sa baga na parang presence ng tubig, pumuputok-putok ang itsura ng ang tunog nun. Pero may pangatlo na sinabi mo na ang pakidinig ninyo ay wala nang pumapasok na hangin. Paano yun, Dok? Yan yung K-lips na kanina binabanggit natin kasi may part 1, K-lips 1, K-lips class 2. Yung tubig na lang ang nadidinig namin, wala nang hangin, K-lips 3. Alam mo, maraming nakikinig sa atin ngayon, ang fan base mo, pero marami rin siguro medyo nakasimangot kasi para kang Korean novela. Binibitin. Sabi na, ano? Nabiti na naman ako. Well, anyway, balik tayo dun sa kwentuhan natin. Na-amaze lang ako kasi dun sa kwento mo. Kasi nadinig ko na maraming mga dialysis group, support group. Pero bihira pa o baka wala pa akong nadinig na kidney donors support group naman. Kasi when we hear about kidney donors, unfortunately nabalikan ko tuloy. Yung mga kapatid nga nag-aatubili. So, wala tuloy masilungan yung tao. Pipila siya kung sino magdo-donate sa kanya na halos wala naman kung hindi kamag-anak mo. Pangatlo, yung iba, resort to buying kidneys. Bagamat ipinagbabawal sa batas yan, pero tanggapin natin mga kaibigan, pati sa gobyerno. Sasabihin, donor siya, voluntary, pero pag sa totoo nun, sa likod nun, may mga usapan po yan. Kasi hindi naman sila magkaano-ano. Di ba, kung naalala mo sa Baseco, Tondo, ilang mga lalaki ron nagtinda ng kanilang kidney sa halagang 50,000. Yung 50,000 po, parang bumili ka na lang ng cellphone yan. Kailangan talaga masusing impormasyon sa mga gustong maging donor. Oo. Sa NKTI, meron silang parang grupo na nagka-counseling, Doc, di ba? Wala talagang magdo-donate naman sa'yo nang walang special relationship sa'yo. Kasi totoo naman yan, Doc, di ba? Kung hindi mo sobrang mahal ang isang tao, hindi ka magdo-donate sa kanya.
lalo na kung strangers kayo, Oh. 'di ba, to one another. And the truth is, may mga foreigner na nagpupunta rito para magpa-transplant ng kidneys. Okay. Sino ngayon ang kukuhaan nila ng kidneys dito kundi strangers, 'di ba? Sana nga magkaroon din ng Kidney Donors Association para maliwanagan ng mga tao. Mhm. Tapos hindi natin alam kung paano paaayusin ang batas niyan kasi nasa punto tayo na gusto nating matulungan ng mga pasyente. Oo. Nasa punto rin tayo na kailangan pangalagaan din natin yung kapakanan naman ng mga donors din. Totoo. Hindi 50,000 ang halaga ng kanyang i-donate. Kasi Dok, aminin na natin, mayroong mga nagne-negosyo talaga niyan. Pasintabi ho, pero Oo. baka mamaya... May barker yan. Oo, may presyo na ganito. Sa halimbawa, Dok, kasi meron na rin mga lumapit sa amin nagpe-presyo Oo. 500,000, ganyan. Pero hindi natin Oo. alam kung yung mismong magdo-donor o yung magdo-donate, sa kanya mapupunta yon. So, yung mga ganung No. questions... Malaki na sa kanya 100,000. Naku naman. Malaki na sa kawawa kanya ang ho, 100,000. Yung iba nga ang nabili lang nila halimbawa, tricycle. Yun lang. Naku. Well, anyway, balik tayo doon sa Phillips classification. Okay. Part 3 tayo kanina, napuno na ng tubig yung baga. Yes. Yung part 4, yun yung medyo matindi na. Kapag sinabihan ka ng doktor na Phillips class 4, ibig sabihin, yung tao, napunta na siya sa shock. Hindi na shock na nagulat, Oh. kundi bumabagsak na yung kanyang blood pressure. Okay. Yan. Ano ang blood pressure na niya? Yung mas mababa na sa 90/60 and lower, ang tawag na dyan, cardiogenic shock. Teka, Dok, napalunok ako dahil ever since ang aking blood pressure ay 90/60. Pero, Dok, yun ba ay normal para sa akin? O may mga tao ba na ganun talaga kababa ang blood pressure? May mga taong ganyan ang blood pressure. Kung wala kang nararamdaman, walang problema. Pero kung nahihirapan kang huminga at nagmamanas ang iyong mga paa, at may narinig ang doktor sa likod mo, sa baga mo, at kinunan ka ng blood pressure and lower, hindi 90/60, lower than 90/60, that means yung puso mo, nahihirapan siyang bumomba. Okay. Siyempre, magbibigay ngayon ang doktor ng mga gamot para mapatining ang tibok ng iyong puso. Doon pumapasok ang sustansya at nutrisyon. Okay. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, ano ang role na magagampanan ng nutrition, ng gamot, at ng suplemento? Yan ay kaya pa bang ibalik to normal o kailangan nang i-admit sa ospital ang pasyente? Kasi yan yung isang point, Doc, na kapag sinabi na ng, kunyari na ER, dahil hilong-hilo, halos mahimatay, yung pala napakababa ng blood pressure, kapag sinabihan ng doktor na hindi ko na ho kayo papauwiin, kailangan na po ninyong makonfine, ayaw nung pasyente. Pag-uusapan po natin yan, Oo. Doc, sa ating pagbabalik. Ulitin lang natin, Doc, yung ating hotline number. Okay po, sa mga may blood pressure dyan na mababang sobra, below 90/60, sige po, text na kayo sa 0918-8888-693. Sige po, babalikan po natin si Dr. Edwin Bien at imbis na bumaba yata yung blood pressure, sa mga dinidiscuss ni Doc, lalo pang tumaas yung kanilang blood pressure. Ninenervyos no? Sige po, babalikan natin ang ating talakayan dito po sa programang Lunas. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Muling portion na po natin sa programang Lunas. Kapartner po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3. At kapartner natin si Dr. Edwin Bien, nagpapaliwanag ng congestive heart failure. May mga sinabi siya kanina na mga senyales kung paano malalaman na ang puso mo ay pumapalya na. O yung term niya kanina, tumitirik na, Dok. Nakakatakot naman. Tumitirik na. Tumitirik na. Pero Dok, pag-usapan nga natin, kasi sabi mo kanina, maaring bigyan ng doktor ng gamot at ng tamang nutrisyon at mga suplemento ang isang pasyente, lalo na kung hindi na makahinga at mayroon na po siyang blood pressure na mas mababa sa 90/60. Pero Dok, hindi pa po ba siya i-confine pagka ganon? Maaaring kailanganin niya. Kasi baka kailangan mag-undergo siya ng mga testing para malaman kung aling parte ng puso niya ang pumapalya. Okay. Unang tetestingin ng doktor dyan, yung kuryente. So, ang kuryente, natetesting yan sa pamamagitan po ng simpleng ECG o electrocardiograph. O, makikita niya ron kung ang tibok ng puso ay regular o nagpa-flutter. Ibig sabihin ng flutter, para pong pakpak ng butterfly, pumipintig pero hindi malakas ang pintig, o kaya may fibrillation. Ibig sabihin, talagang wala na po siya sa tiyempo. Maaaring dagdagan ng test yan na tinatawag na 2D echo. Pag sinabing 2D echo, parang ultrasound ng puso yan. Makikita niya kung yung puso natin lumalaki, nagkakaroon ng tubig, naiipunan ng kung ano-ano sa loob ng congestion. Sa 2D echo, makikita po yan. Tapos, yung doktor, kapag halimbawang nagsususpecha siya na yung ugat ng puso o coronary ang may problema, pwede siyang gumawa ng pang-testing doon. Mga imaging technique o pipicturan gaya ng angiography para malaman baka mamaya kaya pala hindi tumitibok ng mabuti, yung coronary ang may problema. Assuming lahat po yun ay okay, normal, maaari pa rin magbigay ang doktor ng mga sa palagay niya kakailanganin ng puso. Halimbawa, ang puso mo ay tumitirik-tirik na. May pantulak dyan, parang kotse. Okay. Kailangan may nasa likuran, naalala ko tuloy. Naalala ko, may kwento ko sandali. Alam mo, natawa ko. Noong araw kasi, bago magkakotse, ang sasakyan ko, owner. Bata pa ako, nag-aaral pa lang ako. Okay. Yung misis ko, bago ko naging misis, girlfriend. Okay. Tinanong ko siya, tumirik yung owner, marunong ka bang magmaneho? Hindi. Tumirik ang kotse natin, ako magmamaneho, ikaw magtulak sa likod. Sabi niya, ba't ako magtutulak? Ikaw magtulak, o ikaw magmaneho. Buti, Dok, ay hindi ka hiniwalay. Kaya nga natawa akong bigla kung ngayon ko gawin yan, malamang. Okay. Pero Dok, ang ibig sabihin ay talaga kang mahal, Dok, dahil hindi ka iniwan sa oras ng kagipitan, Dok. Umandar naman yung owner. Ganito po yan.
Pasensya na, alam nyo, hindi po lahat ng doktor nanggaling sa pamilyang mayaman. May mga doktor na simple lang ang pinanggalingan. Gaya po natin. Nanggaling sa owner. Nanggaling sa owner. Okay. Well, anyway, ganyan ang puso. Kapag halimbawang hindi siya tumitibok at mahina, may pantulak dyan. Ang tawag ng mga doktor dyan, epi o epinephrine. Hindi yan na ibibigay ng ikaw ay outpatient. Kailangan niya nasa emergency room ka o naka-admit ka sa ospital. Meron ding ibinibigay na mga oral medicine. Generic naman ito. Ang tawag ay digoxin. Ito ay para ang tibok ng puso mo medyo mas maganda kaysa sa parang akala mo pakpak lang ng lumilipad na paru-paro. Okay. Yung talagang akala mo dapat ang tibok niya parang agila. Okay. Yan. May binibigay ang doktor. Ngunit hindi po sapat yun. May role ang pasyente. Una, wag mo nang lunurin pa yung puso mo dahil nalunod na nga So, ipinagbabawal ang maalat. May mga pasyente, pilosopo, hindi bale, kakain ako ng maalat, may pampaihi naman ako Nako. Bawal po yun. Hindi naman po bawal uminom pa rin ng maraming tubig. May limitasyon temporarily. Temporarily lang naman habang ikaw ay undergoing congestion, habang puno ng tubig ang baga mo at nalulunod ang puso mo o yung kidney mo ay minamanas. Hanggang 1 liter to 1.5 liter, kaya naman ang baka ng kidney yan ilabas. Okay. Yung iba, naggalon-galon ng iniinom, yun ay maganda kung kaya lang ng kidney at puso nyo. Okay. Yeah. Pero kapag magaling ka na, okay lang. Kahit 2 liters pa, it's also okay. Lalo na kung ang iniinom po ninyo ay maligam-gam na tubig pagkagising sa umaga at bago kumain. Napakaganda po sa kidneys yan. Sa pagkain, medyo may limitasyon din. Iniiwasan natin yung mahirap i-digest, gaya ng mga karne, kasi siyempre, ang enerhiya dapat nasa puso mo, nakafocus, imbis na sa bituka mo. Dapat yung bituka mo hindi siya masyadong kargado. So, kaunting kain lang, gulay ang laman, huwag ding masyadong kanin para yung digestion mo ay madali at yung puso mo hindi mapagod. Okay. Kasi napupunan niyo po ba kapag kayo ay busog na busog, yung puso niyo parang hirap din bumomba? At hindi ka makahinga. Hindi ka makahinga? Paano? Yung puso kailangan niyang ibomba lahat ng mga kinain ninyo Yan, iwas din doon. Okay. So, syempre, alam naman natin yung mga mamantika, binabawasan din yan. And last, tutulungan niyo yung doktor. Iinom po kayo ng masusustantang suplemento na alam naman ninyo, aprobado ng FDA, nag-undergo ng mga research, alam ninyong ligtas sa kalusugan, sapagkat ito ay all natural, walang halong chemical, kaya pwede sa bata at matanda. Isa na po doon sa inirereseta ko, yung ating MX3, particular, yung MX3 Plus. Kasama sa reseta ko talaga, bukod doon sa nabanggit ko, may diuretic gaya ng furosemide, may digoxin para sa puso, may MX3 Plus bilang vitamina ng puso nila. So, kasama talaga siya, Dok. Hindi naman ang gagawin ng pasyente. Baka narinig, oy, MX3, mag-MX3 na lang tayo at hindi na pupunta sa doktor. Huwag na natin inumin yung reseta ng doktor. Baka mamaya, magkamali po kayo. Mahirap na. Iisa lang ang puso nyo. Oo. Yan. So, huwag kayong matakot. Pwede nyong isabay. Ang gagawin nyo lang, yung reseta ng doktor, kadalasan iniinom yan matapos kumain. At yung MX3 Plus, maganda naman yung iniinom bago kumain. Kasabay nung inyong warm water. Ngayon, kung talagang gusto ninyo na masustansya yung warm water ninyo, yung ating MX3 na tsaa ang gamitin ninyong panulak ng inyong MX3 Plus capsule. At hindi po kayo mangangamba na ito may side effect or makakasama sa inyong kalusugan dahil ito po ay all natural. At saka, Dok, may mga forum ako nababasa na ang MX3 daw ba ay nakakasira ng kidney? Oo, lagi na lang, no? Yan kasi ay fake news na kumalat noong araw na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng maraming tao. Gaya ba ng paniniwala na ang may babaeng may menstruation ay hindi dapat maligo? Ngayon, pagtatawanan ka na lang ng babae kapag may mensa at pagbawalan mong maligo. Ganun din po. Huwag kayong nagpapapaniwala dahil yung mga nagsasabi po niyan, mga kathang-isip noong ay mga produkto na walang FDA approval. Oh. Yan.
baka sakali. Kaya nga pinagawan po natin ng FDA approval ang produkto na MX3 para malaman nyo na ito'y ligtas. Hindi sumisira ng kidney, hindi sumisira ng atay. May nagsasabi pa na baka yung balat daw ng MX3 ay maipon sa bituka at bumara. Hindi po babara yun sapagkat alam nyo po, gawa sa halaman yung balat ng MX3. Gelatin po yun Hindi po yun plastic. May machine na minomonitor yung pagkatunaw sa loob ng ating katawan ng MX3 matapos mo itong lulunin. Okay. 7 minutes, tunaw na ito. Ang tawag doon, dissolution test. Itong episode natin hindi lang basta i-inform kayo, hindi lang din takutin, 'di ba Doc, yung ating mga listeners, kundi i-remind ang bawat isa na alagaan hindi lang ang ating puso, kundi ang ating kidney at ang lahat ng organs ng ating katawan, Doc. Tama po. Sapagkat ang ating katawan ay templo ng espiritu natin. That means regalo sa atin po yan ng Diyos. So, atin pong pag-aalaga ng katawan, atin po yung pagbibigay puri rin sa gumawa sa atin. Huwag lang natin kalilimutan. Wala po, honestly, to be humble about it, wala po talaga sa doktor ang inyong kagalingan. Ang kagalingan po ninyo, nasa itaas, sa paniniwala sa ating Diyos. Ayan, ang life giver, ang health giver, si Lord lang yan. Tama. At yung mga doktor at kami Si po Lord dito sa programang Lunas, mga instrumento lang po tayong lahat, di ba Doc, para ma-remind. Instrumento, mekaniko. Ayan na naman ang mekaniko, Doc. Pero si Dr. Edwin Bien ay isa pong medical doctor. Once again, Doc, maraming salamat sa isang napaka-makabuluhang episode kasama ka. Ay sana po, naunawaan ninyo, naliwanagan ninyo, at sana nag-enjoy kayo sa mga ginawa nating parang comparison ng ating katawan sa machine, no? Ayan. Alagaan po ninyo ang inyong sarili, uminom po kayo araw-araw ng MX3. Ayan, kaya kung ang mga sasakyan ninyo ay inaalagaan ninyo ng husto, mas alagaan po natin ang ating katawan. Kasama po natin ang ating mga medical doctors, ganun din ang mga suplemento at mga gamot, ang suplemento na kagaya po ng MX3. Nakasama natin si Dr. Edwin Bien. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.